In behalf po nila Mr. and Mrs. Arnulfo Pangilinan Corpus at Mrs. Esther Jinky Pagirigan Corpus at si Mr. and Mrs. Mario de los Santos and Mrs. Gina Lacambra de los Santos. Lahat po ng relatives, lahat po ng mga nandito, we welcome po tayong lahat, mga relatives at mga kamag-anak at lahat po tayo na nandito. Welcome po ang bawat isa sa atin dito na nandito po para i-witness po natin ang pagkakaisa or pagka-solemnize nila Mr. Lau Aaron Pagirigan Corpus at saka si Miss Grace, Mary Grace Lacambra de los Santos. So in behalf po ng Keys of the Kingdom Ministries, Life in the Spirit Fellowship, na i-represent po ng ating officiating minister, si Pastor Wilson Rodriguez, atin pong umpisahan ng ating gawain ngayong umaga. So umpisahan po natin sa ating processional. Tayo pong lahat ay tumayo upang ating tunghayan ang pagmarcha ng ating napakagandang bride. At habang po siya ay nagmamarcha, palakpakan po natin siya. No doubt.
Tuloy po tayong nakatayo at ating pakinggan ang ating babasa. Mga kapatid, tayo pong lahat ay natipon sa lugar na ito sa harap ng Panginoon upang ating saksihan ang kasalan ng isang lalaki at isang babae sa banal na matrimonyo. Ang pag-aasawa ay siyang pinakamalapit na relasyon o ugnayan ng dalawang taong nagmamahalan. Kapag ipinasya ng lalaki at babae na magpakasal, gawin nila ito na may buong kaalaman sa lahat ng kanilang mga tungkulin. Ang pag-aasawa ay isang bagay na dapat seryosohin. Kung ang dalawa na may pananampalataya sa Diyos ay naniniwalang kalooban ng may kapal na sila'y pagtipunin, sila'y haharap sa Diyos at sa mga saksi upang pagbuklodin ang kanilang puso, buhay sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang pag-ibig at pangako sa bawat isa. Sa kanilang paghahayag, kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon at magaganap ang isang milagro. Sila na ngayon ay magiging isa sa harapan ng Diyos. Ang kanilang pag-iisa ay tatlong bagay. Una, pinagbuklod sila ng Diyos sa espiritual. Pangalawa, sa legal na pamamaraan. Pangatlo, at ang sa katawan o physical pagkatapos ng seremonya. Ang pag-iisa ng lalaki at babae ay inahahatid rin tulad sa pagkikipag-isa ni Jesus sa kanyang iglesia. Isang bagay na himala na gawa ng Diyos. Sino po ang magbibigay nitong babae sa kasalang ito? Kami po, Pastor. Punin at akayin mo ang iyong nobya at kayo'y bumarito sa altar. Bago po tayo magpatuloy, invite po kayo dito. Umupo po tayo sa mga sobrang upuan. Mga kapatid dyan, para hindi po kayo mga paa. Dito po tayong lahat. Manalangin po tayo. Makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong maging kabilang sa katawan ni Kristo. Natipon po kami upang aming saksihan ang milagro ng iyong pag-ibig at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay nila. Loiron, Purpose,
at Mary Grace de los Santos, sa iyo po namin ibibigay ang kapurihan at kaluwalhatian dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay, na siya ring nagbuklod sa amin sa Ama at sa Anak, sa Espiritu at sa amin na narito ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay manatiling nakatayo. At sabi po dito sa Salmo 96 verse 1 to 3, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin natin si Yahweh lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginagawang pagliligtas at ay banggitin. Amen. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Amen. So, praise God po sa pagkakataong ito na ating sambahin, ating purihin ang ating Panginoon. So, kung alam po natin ang awiting ito, awitin natin bilang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Magpupuri sa'yo, Diyos. Sino kaya ang hihigit sa'yo, Diyos?
Yes, we bless your name. We lift up your name, Jesus. For you are the God, you are our God, our Almighty God, Jesus. We acknowledge you in His presence, oh God. We acknowledge your presence in this place. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. Jesus, you are our Lord. Jesus, you are our God. We thank you, Lord. We bow before you. For you alone is our God. You alone is our Savior, Jesus. We magnify your name. We bless your name, Jesus. Oh, there's no other name but you alone. Jesus, Jesus, name above all names. We honor you, we adore you, we glorify thy name. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you are our God. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. We honor you, we worship you, we welcome you in our hearts, we welcome you in this place. Hallelujah. Oh, yes, Lord, we lift up your name, Lord Jesus. We glorify thy name. Hallelujah. Thank you for your love, Lord. Love upon us, oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. You came and you died on the cross for us, oh Lord Jesus. That's why, Lord, we're here, Lord, to worship you, to lift up your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. Yes, sinasamba ka namin, Panginoon. For there's no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus.
po natin ang ating Diyos. Thank you, Lord Jesus. Okay, tayo po ay nakaupo. Si Pastor Gabriel guys, Hello. Okay, bago tayo magpatuloy, ibasa ko muna dito sa 1 Corinthians chapter 13. Hindi lang po para sa mag-asawa, kundi para sa ating lahat. 1 Corinthians chapter 13, dito po sa verse 4. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Last verse, verse 8. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil din ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay magpakailanman. Amen. Okay, praise the Lord. So, yan ang sinabi ng Biblia na nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 13. Mula sa verse 4 hanggang sa verse 8. So, bago tayo magpatuloy, magbibigay muna ako ng kaunting mensahe sa ating lahat. Dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po tinapay ang pwedeng ikabubuhay ng tao, kundi pati ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Praise God. Okay? Dito po sa verse, sa Mark chapter 16. Sa Mark chapter 16, dito po sa verse 15, sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humayo sa buong mundo at ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw niyang sumampalataya ay maparusahan. Dito po ako magsisimula. Dahil sabi ng Biblia, hindi po ako mismo ang nagsabi. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, kumayo kayo sa lahat ng mundo at ipahayag ang mabuting balita. Ito pong linalaman ng Biblia. Ang sinasabi ng Panginoon na ipahayag o kaya sabihin sa lahat ng tao. Bakit? Sinabi niya dito, ang tao kapag nakarinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng pananampalataya ay maliligtas. Dahil po kung saan po kasi nanggagaling ang pananampalataya ng tao sa Diyos ay nanggagaling po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 10, sa verse 17,
Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titignan natin, hindi na lang po doon sa simbahan na ipapahayag ang salita ng Diyos, kundi halos lahat, kasalan, birthdayan, lamayan, natayan. Andyan na ang mga nagme-message, nagsasabi, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil yan kasi ang isa paraan para ang lahat ng tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, alanganin kasi na ang tao nagsasabi na may pananampalataya sa Diyos, ayaw naman niyang makinig. May kakilala akong ganyan, ay, kung ako lang bro. Sabi na malakas daw ang kanyang pananampalataya. Hindi ko naman nakikita na pupunta sa simbahan o sa kapilya man lamang. Tagilid yun. Parang hindi ka maniwala. Dahil sabi sa Biblia kasi, ang pananampalataya po ay pinapatibay ng salita ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating lahat dito, iwan ko lang kung may mga wala pang pinupuntang simbahan o kaya church na pakikinggan. Kaya tayo po sanang lahat ay pupunta para makarinig ng salita ng Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya. Bakit kailangan yung pananampalataya na sinasabi ng Diyos? Dahil ang sabi, humayo kayo at ipahayag ang magandang balita. Ang sino mang maniwala at magkaroon ng pananampalataya ay maligtas. Ang hindi ay maparusahan. Ayaw po ng Diyos na may maparusahan. Para po lamang sa diablo ang kaparusahan na yun, hindi po para sa tao. Kaya ang sabi ng Biblia, lahat sana tayo magkaroon ng pananampalataya. Sa Ephesians chapter 2 sa verse 8, maliligtas kayo dahil sa pananampalataya. Walang ibang sinabi ng Biblia doon. Maligtas kayo dahil sa ministry, maligtas kayo dahil sa grupong ito, hindi. Walang sinabi sa Biblia na dahil lamang sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan, sabi ko kanina, nagmumula po ang pananampalataya sa pakikinig. At ang kaligtasan naman ay nagmumula sa pananampalataya. Kaya po sana gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya hindi na tayo mabibigla kung kaya saan man birthdayan, kasalan ay may salita ng Diyos na sinasabi para sa ganun ang mga pananampalataya natin sa Panginoon ay mas lalong tumibay. Amen? Praise God. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Dahil dito sa ibabaw ng mundo na ating kinagagalawan ay ang daming pagsubok. Ang daming kung minsan ay inilalayo ka ng mga anong klase para mawala ka. O kaya maligaw ka sa pananampalataya o kaya pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya tayo po papasalamat dahil nandiyan ang salita ng Diyos na laging nagbibigay ng tibay ng ating pananampalataya. Praise God. So ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang lahat na magkakaroon ng pananampalataya ay maliligtas. Hindi ko na po tatanungin sa inyo kung gusto nyo maligtas dahil lahat na po ng tao ay gustong maligtas. Hello. Kaya tayong lahat din ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan lang po ang maiksing mensahe para sa ating lahat. Pero alam ko naman na tayong lahat po ay may tainga at may narinig tayo. Kahit kunti importante, mayroon. Amen? Hallelujah. Salamat Lord sa inyong mga salita na naipahayag sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mag-message sa aming lahat, sa aming puso, sa aming isipan. Na ang salita mo ay dala-dala namin kahit saan man kami mapunta. Ang salita mo ang mag-guide sa amin sa lahat ng gagawin namin araw-araw para maging kaaya-aya ang iyong paningin mo sa aming lahat. Salamat Lord at ikaw ang maitataas sa salita mo na aming narinig sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo,
Amen. Amen. Thank you, Pastor. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. So, punta na po tayo sa wedding ceremony. At akin pong tatawagin ang isang ninang na magbo-volunteer, isang ninong magsisindi po ng 2 kandilan ito. Kasi wala po silang secondary, kaya kaya na lang po. Ito po ang dalawa. Sige, isa po kayo. Bak matay hata ni depende kayo. Okay man pa. Thank you po. Palakpakan po natin sila. Hello, friend. Habang binabasa ko ang aklat ng Efeso, sa ikalimang talata nito, gusto kong makinig kayo ng mabuti sa lahat ng sinasabi nito. Ito'y salita ng galing sa Diyos na siyang pararangalan ng Espiritu Santo na siya rin ating pinaniwalaan. Ang pagkakaalam ng mundo tungkol sa kasal o pagsaway ay isang simpleng legal. Pag-asawa ay isang simpleng legal na kontrata lamang. Ngunit huwag nating mamaliitin sapagkat ito'y isa ring espiritual na kontrata o tipan. Kung ang salita binitawan ng dalawang nananalig sa Diyos sa ating harapan ay sang-ayon sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon ay kikilos sa kanilang buhay. Pararangalan ngayon ng Diyos ang kanilang pagkahayag at sila ay kanyang pagbubulin sapagkat ang salitang kanilang binitiwan sa bawat isa ay may pananalig. Pakinggan ninyo mabuti ang mga salitang ito at ibigay sa inyong isipan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad sa pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nagmumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinapakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y maging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa.
tatanungin ako sa inyo at mga kunti at alam mo, kayo sasagot. Lalaki, tinatanggap mo ba si Kristo Jesus na iyong buhay, sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Opo. Tinatanggap mo rin ba ang Espiritu Santo na manahan sa iyong puso? Opo. Ano ba ba? Paano tinatanggap mo ba tayo ko pala Mary Grace, tinatanggap mo ba si Kristo Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Tinatanggap mo rin ba ang Espiritu Santo na manahan sa iyong puso? Ngayon ay nihayagan ninyo sa publiko ang inyong pananalig. Hinayaan ninyong malaman ng lahat na si Jesus na taga Nazaret ay inyong Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko rin ihayag sa bawat isa at sa mga saksi na narito ngayon, sang-ayon sa salita ng Diyos, kung ang dalawang taong nakipag-ugnayan kay Kristo Jesus na siyang na may pananalig, sila na ngayon ay malinis sa harap ng Diyos, katulad nila Adan at Eva sa Garden ng Eden bago pa sila nagkasala. Hindi lamang ito sa kapatawaran ng kasalanan ayon sa Biblia, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya na ay bago. Ito naman ang sabihin ko sa inyo, sa inyong dalawa. Naganap ang isang milagro nung tinanggap ninyo si Jesucristo sa inyong buhay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang kumikilos upang kayo'y may panganak na muli sa Espiritu. Ang kapangyarihan din iyon ang siyang nagbigay buhay kay Kristo mula sa patay at siya ring kapangyarihan nagbuklod sa inyo kay Kristo. Kung ang dalawang taong nananalig ay haharap sa Diyos upang makasal, tinutukoy nito ni Apostol Pablo sa isang ministeryo. Katulad din ng pagkikiisa ni Kristo sa kanyang iglesia. Ayon sa 1 Corinthians 17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Ayon naman sa aklat ng Episo, ang pakikipag-isa kay Kristo ay kaisa niya sa laman. Siya ay nasa inyo, kayo ay nasa Kanya. Kayo na ngayon ay iisa sa Kanya. Kung maintindihan ninyo mabuti ang ugnayan ninyo sa katawan ni Kristo, maintindihan din ninyo ang milagrong nagaganap sa kasalang ito. Kayo'y di lamang iisa sa harap ng batas, pag-iisahin din ngayon ng Diyos ang inyong mga espiritu. Ang kapangyarihang nagbuklod sa inyo kay Kristo, na siya rin magbubuklod sa inyo ngayon. Huwag ninyong ipagsawalang bahala ang ugnayan ninyo sa katawan ni Kristo, sapagkat biring-biro ang pag-ibig natin sa Diyos. Huwag nyo rin hayaang bababa ang araw na sa hapon na may galit pa rin sa bawat isa, sapagkat ito'y isang banal na may kasamang painisi ng Espiritu ng Diyos. Sa inyong kaloob-looban, ito'y isang paggalang. Ito'y isang napakahalagang bagay. Para ito sa mga, babasa ko naman ito para sa mga sponsor. Gusto ko rin ihayag ito sa inyo. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin,
ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Narito kayo hindi lamang sa isang tradisyon, ay narito para sa isang seryosong bagay upang saksihan ang magpakailanmang himala ng pagsasama ng dalawa. At ang pagsasang-ayon ninyo sa mismong nagaganap ngayon sa harap ng Diyos. Huwag na huwag kayong mamagitan sa ugnayan ito. Simula sa araw na ito, anuman ang mangyayari sa kinabukasan, manatili ang pagsang-ayon ninyo sa kasalang ito. Huwag niyo sanang subukang gumawa ng kahit na ano, kundi lamang sa ikaliligayan ng kanilang pagsasama. Sa congregation naman, ito po ang ibabasa ko para sa inyo. Sa mata ng Diyos, ang dalawang tao na ito ay nahugasan ng dugo ng kordero, si Jesus na taga Nazaret. Sa kanilang panalangin, naniniwala sila ng buong puso na ang kanilang pagsasama sa Espiritu ay kagustuhan ng Panginoong Diyos. Ito ay kanilang desisyon at mula ngayon hanggang wakas, sa abot ng iyong kakayahan, tulungan ninyo ang pagsasamang ito na maging maayos, maligaya at masagana. Praise the Lord. So, punta tayo sa position of bow. Ano pangalan? Praise God. Tatanungin kita. So, Aaron na lang. Aaron, tinatanggap mo ba si Grace bilang iyong asawa at kilalaning ulo? Ay, thank you Lord. Hallelujah. Si ano pa lang? Si bride. Okay. Aaron, tinatanggap mo ba si Grace bilang asawa at kabiyak upang mahalin tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia? Ipagtatanggol at pangalagahan mula ngayon at sa habang kayo'y nabubuhay. Pumarap ka sa kanya at ihayag ang iyong pananalig. Praise. Hello, bakit wala? Pigsa. Hello. Ako si Noel Aaron, sang-ayon sa salita ng Diyos, iwan ko ang aking ama at ina upang mag-umpisa sa iyo bilang iyong asawa. Simula ngayon, tayong dalawa ay isa na. Okay, si Grace naman. Medyo, ano kasi dito? Gusto ko. Madilim. So, si Grace naman ang tatanungin ko. Tinatanggap mo ba si Aaron bilang iyong asawa at kilalaning ulo ng iyong pagsasama tulad ng pagpapasa ilalim mo sa Diyos, tanda ng iyong paggalang sa Kanya bilang iyong asawa sa habang buhay? Opo, Pastor. Sumarap pa rin sa Kanya. Ibaga kung ano basa ano. Sige,
paki Uy. Ako si Mary Grace, sang-ayon sa salita ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking sarili sa iyo, upang maging iyong asawa. Mula ngayon, tayong dalawang pag-isa. Praise the Lord. Ang singsing na ito ay sadyang napakahalagang bagay na nagsisilbing alaala ng iyong pananalig at pagmamahalan. Ito'y ginawa mula sa mamahaling elemento at walang hanggang dulo nito'y nagbibigay simbolo sa pagpatuloy na pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na di kukupas at walang halong paghambog at pagmamataas, sapagkat ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay siyang kumikilos sa inyong buhay. Gamitin ninyo ang singsing na ito bilang tanda ng inyong pananalig. Patuloy na alaala ng inyong pananalig na binitiwan ninyo sa isa't isa at sa Diyos. Ayon sa salita ng Diyos sa Episo, taglayin ninyo lagi ang kalasan ng pananalig kay Kristo bilang panandat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Kung mayroon bang sisira sa pagsasamang ito, walang iba kundi ang diablo. Kaya huwag na huwag ninyo siyang bigyan ng puwang sapagkat ito'y magpakailanman. Ibigay mo ito sa kanya. Huwag mo munang lubusan ito. Kasi may sasabihin ka pa sa kanya. Parang sundin mo ako. Ayun. Sa pamamagitan ng sinisig na ito, Sa pamamagitan ng singsing na ito, ikakasal kita. ikakasal kita. Ito'y tanda ng ating pag-ibig Ito ay tanda ng ating pag-ibig at pananalig. at pangalan. Sa pangalan ng Jesus. Pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan, wala pa tayo ng kamay dyan. Okay. Ang singsing na ito ay maaaring naghahayag ng dalawang simbolo. Maaaring walang hanggang pag-ibig o simbolo ng walang hanggang kadena. Ipinapaalalahanan kita ng isang bagay na lagi mong tandaan. Ang babaeng ito ay nakatayo sa iyong tabi, hindi sa iyong paanan. Nasa iyo ang pananagutan bilang ulo ng inyong pagsasama. May spiritual ka rin tungkulin. Gamitin mo ang singsing na ito bilang tanda na siya ay iyong kaagapay sa buhay. Alanman hindi dapat maging isang kadena ng kapangyarihan, sa halip ay isang alaala ng inyong pananalig at pagmamahal.
Hap pa lang ha. Hap. Suot mo ang singsing na ito sa kanyang daliri at ilagay sa isipan ng bagay na ito. Ayon sa salita ng Diyos, hindi kayo binigyan ng karapatang upang pagharian ng bawat isa. Kayo'y sumumpa na nagpasailalim sa mga tungkulin ng bawat isa sa inyo na may pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa buhay ninyo. Kaya isuot mo ang singsing na ito sa kanyang daliri at ihayag ito sa kanya. Sa pamamagitan ng singsing na ito, Sa pamamagitan ng sisimula, ikakasal kita. Ito'y tanda ng ating pag-ibig ito'y tanda ang kapal at pananalig. at pangalan. Ako'y naniniwala Ako'y naniniwala ng buong puso ng ito'y magpakailanman. ito'y Sa pangalan ni Jesus. pangalan. Amen. So habang umaawit sila, tatawagan ko po ulit ang mag-volunteer sa sponsor na maglalagay ng veil. Isang lalaki at isang lalaki. Thank you. Palapakan natin sila. Isa pa po may sponsor. Fair. Paris na may sponsor. Ilagay ng Ford. Hindi na po. Magbabulong. Thank you. Palapakan. Praise the Lord. So, ang pagkasabi nila sa Dilo, karamihan kasi yung
Kita nyo naman yung babae ang nalagyan ng ano ito? Talukbong. Yung lalaki naman hindi kasi siya ang ulo ng kanilang pagsasama. At yung tali naman sa akin siguro ito'y tali para sa kanilang pag-iisa. Kasi ngayon, lalo ngayon, marami tayong witness na sila'y nagsama or mag-asawa. Kaya may tali na ang bawat isa sa kanila. Mayroon pa siguro akong dadagdag pero mamaya na. Praise God. So, ito ang sa akin ang mensahe ng Bilo at ang Paul. Nag-aangawan walang sponsor ng Bible. Ano? So, ang Bible na ito ay sana ang bago ko ibigay sa inyo ay hindi lang pang dekorasyon. Basahin at ipamuhay ang kanyang nilalaman nito para ang Bibliang ito ay may halaga sa atin. O yung sinabi nung mensahe natin kanina na para tayo'y lumakas ng pananalig sa Diyos at patuloy na maligtas. Tanggapin ninyo ito. Okay. Thank you, Lord. Mag-pray tayo. Thank you, Lord. Salamat sa araw ito at tinanggap nila ito para ipamuhay sa kanilang buhay. Panginoon, salamat at tayo na po ang bahala sa dalawang ito kasi ang iyong salita walang sino mang makapaghihiwalay ang pinag-isa ng Panginoon. Thank you, Jesus. Okay. Gamitin ko na nga lang ito para makita kong mabuti. Hallelujah. So, kasi dito itong aras or coins, sabi nga kasi yung ang tira daw ay ang pagmamahal sa tira ay masama. Sabi ng salita ng Diyos. Pero ang tira ay ating tatandaan na ang tira ay kailangan natin sa buhay na ito. At hindi ang tira ang ating mamahalin, kundi ang nagbibigay ng tira. Alam natin siguro ito, ano, na ang nagbibigay ng tira or nagbibigay sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya ang tira ay huwag nating anong tawag dito? Huwag nating mahalin, kundi mahalin natin ang nagbibigay ng tira. Praise the Lord. So, tanggapin niyo ito. At okay. Thank you, Lord. So, nanalangin ako kanina. Tapos na kaya sponsor. Kung ano ang magpipresenta.
na manalangin sa mag-pray sa kanilang dalawa. Ang lahat po ng mga primary sponsors, dito po kayo. At iyo po isang pray ang bagong kasalan ko. Represent ng Pastor Monia. To stretch out from Thank you, Lord, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, tayo in heaven. We thank you for this. Tayo, Lord, na ada kami nito ay apos na witness. As Lord, pinilida kami na the witness, the Lord, at come morning. And thank you, iti blessing, Lord, with the apos na kasawa kanal daw. Declare niya apos, iti more blessings, Lord God, na umaitan niya na. Thank you, Lord God, kasi kati Diyos, Apo Diyos, na pagsasaligan dakit pamati kami, Lord, nalit na palit may misada, kati Lord, Apo Diyos, mapasintidan, kati Lord, awan ka ba ilan ka enemies, ng mga pagsina kadakwan, Diyos, and kati Lord, more, O God, the relationship daw, God, adang masinggalot, Apo Diyos, as ada kami, Lord, na witness the Lord, na ada Apo Diyos, na sikat, may misada, kapo Apo Diyos, ayat, O God, na inulgim Apo Diyos, kati Lord, na iarami bitatangal daw, and then Apo Diyos, na ayat, kati forever, Father God. So, thank you, Lord God, thank you, Lord, ito nang i-bless mo kadakwad akasab simula the Lord ng family, kat agaran kami Apo Diyos sa pagkini nga hanong suda Apo sa baybayan, ma-guide the Apo sa even know your rewards mo, O God, nga ma-share mo na nakiganda kit do iso, O God, iti dumaktan kadakwad ng Apo Diyos kita. Thank you, Lord God, nga patsin mo Apo Diyos nga nabinbendisyon na Apo sa Lord na nagtulog na pindat at kahaadaw. Ito din natin natin aming asapagyaman ni Daya Honor in Jesus' name we pray. Amen. Manatili po muna kayo dito at in-invite ko po lahat na tayo po ay tumayo at ating awitin ang panalangin na itinuro po ng ating Diyos sa atin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ialya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Thank you. Pwede po pwede po. Okay, so praise the Lord. Habang sila ay kumakanta, tatawagin ko ulit yung naglagay ng accord una, pakitanggal. Next one, yung naglagay ng
foundation of our love. Jesus will guide us through the foundation of our love. Yeah. Praise the Lord. So, itinanso ngayon bilang ministro ng Panginoong Jesucristo at sa harap ng makapangyarihang Diyos at sa ngalan ng Ama at ng Anak at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas, aking inihahayag na kayo na ay isa, kayo na ngayon ay mag-asawa na. Di ko alam kung ano ang gagawin nila. Kung magsaside sila at ito na siguro ang unang unang legal na kiss nila. Bilang 1 2 3. Sige, pakiulit ka na, bitinda. Ulit ka na. Ulit. Nakuha na siguro. Pumanyan kayo. Bilang Kristiyano, kayong dalawa ay tumanggap na ng komunyon sa nakaraan. Alam niyo na ang ibig sabihin nito. Ngunit ipinapaalala ko sa inyo ngayon na kayo'y nabubuhay sa ilalim ng kasunduan ng Diyos. Itong kasunduan ay binigyang isa ng dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Bilang pagbuklod ng Diyos sa araw na ito, parangalan ninyo rin ang Panginoon sa pamamagitan ng komunyon nito. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan at tinihandog para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tapos niyo yung pag-uulan ninyong inumin. Hintay niyo ako. Ang kanyang katawan ang tumanggap sa lahat ng ating karamdaman. Bilang pinagbuklod ng Diyos, tayo na ngayon ay may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus laban sa lahat ng klaseng karamdaman, bagyo ng buhay, at sa lahat ng trabaho ng dyablo sa inyong pagsasama. Kaya din naman, sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo na nagbibigay tibay sa aking tipan. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Pati saban ninyo at sindihan ninyo yung kandila ay yung nag-iisa kayo. Sabay ninyong sindihan yung kahit iwan mo ito yung baso. Sabay kayo. Sabay yung patay yung kandila. Mag-ilang ito. 1, 2, 3. Happy birthday. So, ngayon,
ay ang mensahe ng inyong ginawa ay ito. Yung tag-isa ninyong kandila kanina, pinatay ninyo. Or kung bakit sinidyan nyo itong isang kandila dito sa inyong likuran, kasi ito na ang simbolo ng inyong buhay. Pinatay na ninyo ang inyong pagkabinata at dalaga. Nag-isa na kayo. May pinatay na ninyo ang inyong single life. Kaya kalimutan na ninyo nung noon ay ginagawa ninyo ang yung gustong gawin na mag-isa lang kayo. Ngayon ay talagang pinagkaisa na kayo sa araw na ito. Okay, ating tinatawagan si Pastor Sabado sa next na Hallelujah. Congratulations po sa bagong pasal. Happy wedding. Praise God. Ang part ko ngayon ay mag-i-exhort about giving. Sino po dito yung mga sponsor? Nakitaas po ang kamay. Okay. Siguro, alam natin na pag ganito, may binabayaran. Ngayon, tumas ng gasolina, siguro tumas na rin ang babayaran ngayon. Pero, ang sa atin dito, sa mga hindi pa first time na maka-sponsor sa kinakasal dito sa ating ministry, ang ginagawa natin ito hindi bayad. Gawin natin ang pagbibigay batay sa salita ng Panginoon. Kasi pag sinabi natin bayad, sa ayaw at sa gusto nyo, ibibigay nyo. At sa salita ng Panginoon, hindi magiging blessing sa inyo ang pagbibigay kung hindi bukal sa inyong puso ang inyong ibibigay. So, ibasa ko ang salita ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 9 verse 7. Ito ang ating gagawin. So, inuulit ko, walang bayad, hindi tayo naniningil ng bayad dahil ang bayad, yung sinabi ko kanina, pag sinabing 200 o 300 ang bayad, ibibigay mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Pero ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa pagbibigay ay ito. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ang Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po ang ating batayan sa ating pagbibigay at ito'y hindi lang po sa mga sponsor, lahat po tayo ay pwedeng magbigay ayon sa pasya ng ating puso, kung ano man yung gusto nyong ibigay para kay Lord. At itong ibibigay natin na ito ay hindi mapupunta sa bagong kasal, kundi para po sa ministry. Mamaya pwede nyo mga ibigay yung regalo nyo sa kanila. Ito po ang ating may exhort sa pagbibigay natin ngayon. At bago tayo magbigay, manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na itinuro mo sa bawat isa sa amin ngayon para ang aming gagawing pagbibigay ay magiging blessing din sa amin, na dapat kami magbigay ayon sa aming magbigay ng hindi napipilitan kundi maluwag sa aming puso, masaya na magbibigay. Ikaw ang mapapurihan sa aming gagawin ngayon at ito ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Dahil sa buhay ko, anong saya kinadarama? Di mapigil ang pag-agos ng luha, dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwalay na malas, nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga, mula nang maghari sa puso ko. Manatili ang iyong kaharian dito sa puso ko ay manahan. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwalay na malas, nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Ay. Yes, yan. Babasahin ko ito para sa dalawang mag-asawa, para sa declaration. Sabi po dito, Deuteronomy 28, verse 1 to 14, kung susundin mo lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain ninyo kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niyo kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning buting at ang pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain ninyo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Then, sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating niyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at sa pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Amen. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi
tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo. Mabuti ang kanyang mga utos na ibibigay ko sa inyo ngayon. 14 last. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Guys. Piling tumayo yung dalawang yung mag-asawa. Harap ko doon sa mga tao. Hallelujah. So, ibipresenta ko ngayon. Bakit madilig? Ladies and gentlemen, bilang ministro ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y nagagalak na iharap sa inyo sina Mr. and Mrs. Lau Aaron and Mary Grace Pagirigan Corpus. Lau Aaron. Mr. and Mrs. So, ngayon, anong sinabi ko kanina? Lau Aaron? Lau Aaron? Lau gaya. Ay. Oh, sige. Basta Lau Aaron. Praise God. So, kung ano naman ang masasabi nila sa atin. Thank you sa mga pumunta dito sa ating mga nagluto, sila dito, ay, sa lahat, yung mga pastor na pumunta at yung mga UI na pumunta at nagluto ng mga ulam. Thank you din yung mga kaibigan ko na nakapunta din dito kahit may trabaho sila sa kanila. Of course, yung parents namin, ang dami nilang natulong sa amin kaya kapasalamat din kami sa kanila talaga. Amen. Ang dagdagan ko na lang kung sinabi niya, thank you God kasi natapos ko itong kasalan nito na successful. And thank you sa lahat ng anak. And sa parents na namin, thank you dahil ano sila na nag-support sa akin. Kung nagsangitin. Ay, nandiyan may sa mic niya. Ay, sangit talaga. Thank you, Lord. So, ito po sa Sige, i-close na natin ito. Tumayo tayong lahat. Salamat Panginoon na ikaw po ang gumabay sa amin at natapos itong masalan na victorious at patuloy mo po kaming protektahan oras na ito, Panginoon, at alam namin na yung banal na Espiritu ay laging nakababay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So,
Palakpakan tayo mga kapatid. Okay, pwede po siguro tayong maupo at punta tayo sa signing of, ito na yung totoong kontrata, hindi pala kontrata, certificate. Kasi pag kontrata daw is may expiration. Kaya ito, certificate, marriage certificate, na ito na po ay forever and ever. So, iyo pong pipirmahan, tapos susunod po yung tatawagin po mamaya yung mga sponsors na magpipirma din. Ito na yung original na isasubmit namin sa civil registrar. Okay, mauna ka. So, pwede siguro pagkatapos nyo magpirma is shake hands na sila. Habang sasabihin nyo sa kanila. Sige, tawag. Yung matawagan ng sponsor upon the expiration. First, Pastor Mary Ann Balta. Mrs. Marilyn Viloria. Viloria. Maranon Trinidad Yapidan. Madam Trinidad Yapidan. Myla Noora. Ma'am Laani Aquino. Melba Halandon. Ma'am Melba Halandon. Asa ba? Baka bajay paraangan. Ma'am Yoli Salvador.
Sir. Ha? Kung ano sa version ang kaloob. Yan ba? Yan. Ano, nakuha ko lang sa paper. Sir Ramon. Ramon Corpus. Ay, Cortez. Corpus. Wala. Michael Corpus. Vincent Reyes, sir. Lumay. Thank you. Michael Corpus, Joel Pagarigan, Raul Cortez, Joel Pagarigan. Sumarino Ronnie, Sir Ronnie Ordonez. Sir Raul Cortez, wala po. Sa mga dadali, hindi ng
tagal naghintay at ngayon dumating. Dinaanan ay mawala sa akin. Ada si camera, ada si picture, what picture taking ayo? Si Maika. May ano? Mic. Okay, sa cellphone naman. So, una is yung couple. Ayo. Okay, sa picture taking. Last na po to. Para may remembrance sila. Yung cameraman, camera woman, pwede po kayong magpwesto-pwesto at yung picture. Okay. Ako rin. Yeah. The first time that I see Tulong mo. Yun. Ano pa bang masweet? Okay, next po is, mag-stay na dito, ikaw mag-picture. Si, ay yung officiating minister with her loving wife, Pastor Wilson. that will be our witness to whatever we say. Okay, next po, parents po ni bride, babae, si Grace. Parents po ni Grace. Okay, sasama po yung, huwag kayong umalis muna. Sasama po yung parents ng groom. Okay, aalis yung parents ng bride para group lang. Parents ng group. Okay, sumama po yung mga, huwag po kayong umalis. Sasama po yung mga kapatid ni Aaron, kung meron man kayo dito, mga kapatid, yung mismo mga kapatid niya po. Family picture. Oh, kuya daw. Halika para may remembrance kayo. Lalong di ko ibig sabihin na ako lang Andiyan na, asan na? Kuya, halika daw. Doon ka sa tabi ni Father. Sige. Smile. Kung may mga relatives po, sumama po kayo sa kanila. Mga auntie, lolo, lola, mga cousins, sumama po kayo sa kanila. Pwede siguro mag-squat na lang ang mga lalaki kung kulang. Mga kakaanak ka, pamangkin. Lahat po ng family quarters. Ay, corpus. Sorry. Pagirigang corpus.
Okay. Walang hindi nagpa-picture, baka magbabawi ka. Okay, magsisi ka kung hindi ka nagpakti. Ay, Okay, balik po yung parents ng bride. Balik po yung parents ng bride. At sumama rin yung mga kapatid ni Grace. Lahat ng kapatid ni Grace. Kapatid po ni Grace. Sinong mag-handle ng camera? Kantahan nyo man Asan ba si Rico? Ay, lalaki. Asan po yung isang lalaki? Ay, sige. Okay, sumama po yung mga relatives din nila na nandito. Mga lolo, lola, auntie. Mga basta relatives po ng De Los Santos at La Cambra. Sumama po kayo lahat. Lahat po, mga pamangkin, cousin, ni Grace. Punta po kayo dito para may remembrance. Huwag po kayong mahiya. Pagkakataon nyo na para magpa-xerox ng mukha. Asaan si Sister Malu? Halina. Sama ka. Lahat ng relatives ni Grace na nandito, alin po kayo? Meron pang punta. Wedding day. Okay, sige. Mag-ispak kayo na lang na doon. Yung dalawang lalaki. Mag-ispak kayo na lang. Para may ano. Dito na. Ay, sige. What a feeling. I take my I know I'm drawn to you. Okay, thank you. Next po yung Ninong at Ninang. Yun po Ninong at Ninang. Some gracious one Ninong at Ninang po. Kahit sabay na po, kakuntunan naman po kayo. I know I love you so. I love you with all my heart. I always care for you. Whenever you need me, I'll be there for you. Wala po tayong mga secondary sponsor. Okay, yung mga friends po ni Lou. Tingnan natin kung sino mas maraming friends dito. Friends lang ni Lou, Lou Aaron. Yung friends ni Lou Aaron. Friends ni Lou Aaron. Years of joy, I can see in the eyes. Mothers and fathers, hands are all around. They clap their hands and say, Happy wedding day. I love you with all my heart. I always care for you. Whenever you need. Okay. Bago po magpa-picture yung mga gustong magpa-picture, tawagan
Tawagin ko po kami, yung mga kasama ko, ministers ko ng KKMLSFI. Umay kayo, pa-picture tayo, pa-seros tayo. Mga ministers ng KKMLSFI, mga umawit po, at mga pastors na nandito po. Okay. Yung mga gusto pong magpa-picture, habang hinihintay po na or yung announcement. Okay, kung sige, yung mga gustong magpa-picture habang hinihintay po natin ang sinyas kung kakain tayo or uuwi tayo. Baka may announcement si Sir. Kung Hindi po kasi, dito po i-prepare yung mesa, kaya doon po muna tayo para ilagay po yung mesa rito at tayo mamagkain. Salamat po. okay, habang inaayos garo, yung mga gustong magpa-picture, punta lang kayo dito.